Magandang araw mga bata! Narito na ang ating aralin sa Makabansa, Quarter 1, Week 4, Day 1. Ngayon, nais kong tingnan ninyo ang mga larawan at bilugan ang mga gawain na kaya ninyong gawin. O kayang gawin kaya nung nasa larawan. Kung bata siya, kaya ba niya talaga yung gawin? O kung matanda na, kaya ba niya yung gawin? Yan, magpainom o magpakain sa nanay na may sakit. Yan, kaya niyo 'yang gawin at saka alam niyo ba mas mabilis gagaling ang nanay niyo kung, pinapakain niyo siya kasi mararamdaman niya ang pagmamahal. Yan, lagyan natin ng heart, okey? Yan. Pagpinta, yan kahit watercolor kaya niyo yan basta kayo ay magpa-practice lalo na kung kaya niyo, magaling kayo sa pagguhit. Yan, ito pagtulong sa nanay sa pagluluto. Yan, kaya niyo 'yan, halimbawa ipapaabot ang nanay niyo, paabot ng gulay, kung nagluluto siya ng gulay. Pero 'pag kayong mag-isa, hindi dapat 'no, kasi delikado lalo na kapag hindi niyo paabot ang lutuan, kasi hindi niyo 'yun nakikita masyado, so delikado para sa inyo. 'Yan, paghuhugas ng pinggan. So ito kaya niyo na rin gawin 'no, 'yan kung kung mataas yung lababo niyo, puwede kayong kumuha ng upuan para maabot yung lababo. Kahit yung mga pinag-inuman niyo lang ng tubig, 'yan. Langoy, oh 'yan. So hindi lahat 'to ay may kaya kasi ayan may mga tao na hindi marunong lumangoy kagaya ko. Malaki na ako pero hindi ko pa kayang lumangoy. 'Yan paggigitara, oh depende 'yan kung marunong ka ng maggitara o nag-aaral kayong maggitara, pero bibihira lang ang marunong niyan. Pagkanta, o lahat naman tayo kumakanta 'no, hindi lahat ng tao ay magaling kumanta pero kaya nating kumanta. 'Yan, paglilinis, pagwawalis, so kaya dapat natin ito. Lalo na kayong mga bata, dapat ito ay matutunan ninyo sa murang edad pa lamang 'no, ang magwalis sa loob ng inyong bahay. 'Yan, pagsasayaw, okey. So kayang-kaya natin 'to nung mga bata pa kayo, nung baby pa kayo, alam ko tuwang-tuwa sa inyong magulang niyo 'no, kayo'y sumasayaw. Kagaya ng pagkanta, hindi lahat magaling sumayaw, pero lahat ay nakakasayaw. Pagbisikleta, ayan, kaya niyong gawin kung nag-aral kayo. Pero kung hindi niyo 'to magagawa 'no, kailangan 'to ng pagsasanay. Kagaya ko, isa rin 'to sa mga bagay na hindi ko kayang gawin. Ayan, nung bata pa kasi ako wala kaming bike, tsaka takot ako. Kasi sabi nila magkakasugat daw, o ayan dahil sa takot ko hindi ako natuto. Kaya huwag kayong matatakot i-try yung mga bagay. Eto, pamamalengke, kaya niyo na ba 'yan? O kaya 'yan ng nanay niyo, pero 'pag kayo lang hindi. Iba yung pamamalengke sa pagbili sa tindahan, ha. 'Pag pamamalengke marami kayong bibilhin, isda, karne, gulay, 'yan. Tsaka siyempre marami kayong pera dapat na hawak, so alam niyo dapat yung hawak niyong pera. So iba yun sa pagbili sa tindahan sa pamamalengke. Pagdidilig ng halaman, ayan kayang-kaya niyo na dapat din 'yan. O ang gagamitin niyo lang kapag mabigat, yung mga malaki yung balde niyo, yung maliit lang ang gagamitin niyo o kaya huwag niyong punuin. 'Pag basketball, o 'to sa mga lalaki, 'yan kayang-kaya't gusto nila 'tong ginagawa kahit maliliit. Basta lang kayo magpa-practice, kapag hindi kayo naglalaro nito, 'di hindi niyo magagawa. Ayan, pagko-computer. So, maraming gumagawa niyan, pero dapat ginagamit ito sa pag-aaral, hindi sa paglalaro. Pagtatanim, na-try niyo na bang magtanim? O magandang gawain ito dahil nakakatulong tayo sa kalinisan. Ayan. So, alin ba dun sa mga uulitin ko, alin sa mga dun yung ginagawa niyo? Okey? So, naka-relate ba kayo? So, tumutulong ba kayo sa inyong mga magulang sa mga gawaing bahay? Aba, dapat lang 'no, kailangan ninyong tumulong sa inyong mga magulang. Kasi dito kayo matututo. Pagtanda ninyo, matanda na rin yung magulang niyo, so dapat hindi na sila yung gagawa ng mga gawain na yun 'no, kasi mahina na sila. Kaya dapat matuto kayo ngayon pa lang na kayo ay maliit pa.
Bakit? O ano ang naiisip ninyo habang binibilugan ang mga larawan? O ayun, kayo. Ako dun sa pagbibisikleta nasa isip ko sana tinry ko nung bata pa ako at hindi ako natakot, 'yan. Pati yung paglangoy, yun natakot din ako dun, 'yan. Pero yung kapatid ko magaling siyang maglangoy kasi lagi siyang nasa ilog. So ita-try lang natin yung mga bagay para matutunan natin. Bakit kailangang malaman ang iyong kakayahan? 'Yan, may iba't iba tayong kakayahan. Halimbawa, marunong kang kumanta pero hindi ka naman magaling. So, dapat alam natin kung saan tayo magaling para, ah, dito tayo mag-focus at mai-share natin ito sa ibang tao. Pero hindi porket hindi ka magaling, hindi mo na siya bibigyang pansin. Halimbawa, na-achieve mo na yung goal mo dun sa talento mo kung saan ka magaling. Kunwari nanalo ka na ng first place sa pag-awit, tapos hindi ka naman magaling sumayaw. Eh, halimbawa may contest ulit ng pag-awit, kailangan ng performance level, mas maganda kung hahaluan mo siya ng pagsayaw. Eh, hindi ka nga magaling sumayaw. So, kailangan pag-aaralan din natin kasi mas mai-enhance yung talento natin kapag pinag-aralan natin yung ibang talento na hindi natin, masyadong gamay o hindi tayo kagalingan 'no, 'yan. Kaya try lang tayo lagi ng try. So, layunin natin ay ibibigay ang mga kahulugan ng kakayahan na tutukoy ang iba't ibang kakayahan ng mga mag-aaral. So, basahin ninyo, kakayahan, gawaing bahay. Okay, so star ng buhay ko, tingnan ang mga bituin na may iba't ibang gawain, itaas ang kamay kung ito ay kaya ninyong gawin. Guhit. O, pagdodrawing, pagguhit. Kaya nyo ba? Pagkulay. Ayan. So, ito maraming mga bata dito nag-uumpisa sa pagguhit at pagkulay, lalo na sa pader. Yan. Nung mga hindi pa kayo nag-aaral, sa pader ng inyong bahay, sa cabinet, doon kayo mga nagguguhit at nagkukulay. Paghulma. Paghulma, pagbuo yan ng mga 3D na bagay. Halimbawa, nakagamit na ba kayo ng clay? O alam ko, nakahawak na kayo ng clay, tapos bumubuo kayo ng, halimbawa, bulaklak, yan. O kaya magagawa kayo ng hugis tao. So, paghulma ang tawag dun. Pagpinta. So, nabanggit ko na dati na magkaiba ang pagguhit sa pagpinta. So, sa pagguhit, lapis, gumagamit ng lapis. Sa pagpinta ay brush. Pag-awit. O, yan. Sino sa inyo ang may magaling umawit? Pagsasayaw. O, si teacher parehong kayang gawin yan, pero hindi ako magaling. Pag-arte. Yan. Sino magaling umarte sa inyo? May balak maging artista. Pagtula. Pagtula. May mga binasa na tayo ng mga, sa ating mga ibang aralin na tula. O, yan. Kung nabasa nyo na may tamang tono, yan, mahusay kayong tumula. So, ano-ano ang mga bagay ba doon ang kaya ninyong gawin? Sige nga, banggitin nyo nga ulit. Ayan, mahusay kung kayo ay maraming nasabi ng mga bagay na kaya ninyong gawin. So, ang mga kakayahan ay mga bagay na kaya mong gawin. Yun, uulitin ko, ang kakayahan ay bagay na kaya mong gawin. Ito ang mga bagay kung saan ka magaling. Lahat ng tao ay nagtatanglay nito at kailangang mapaunlad ang mga ito. So, mga bata, hindi tayo pare-pareho ng galing, no? Halimbawa, kunwari, pare-pareho tayong magaling sumayaw. O, yan, wala na tayong tuturuan kasi magaling tayong lahat. Halimbawa, magaling lahat kumanta. Wala nang sasayaw. Okay? Eh, paano kung teacher pareho pong magaling sumayaw at kumanta? So, ang pagkakaiba natin ang nagbibigay ng balanse sa mundo. Okay? Kaya tayo magkakaiba kasi may iba't iba ang ating gagawing tungkulin dito sa mundo. No, 'di ba? So may guro, kaya nga may guro kasi magaling siyang magturo, may doktor kasi magaling siyang gumamot. Tsaka mahirap mag-doktor talaga. Magastos pati 'yun. Halimbawa, merong mga pulis. Yan kasi matapang talaga sila. Gusto nilang ipagtanggol ang ating bayan. O ang mga sundalo, ganun din, ipagtanggol ang bansa, mapanatili ang kapayapaan. So, yun ang mga hilig at gawain ng bawat isa. So, kaya tayo iba-iba. So, pakinggan ang maikling kwento, ang matulunging magkakapatid.
Si Ana Maria Jose at Lito ay magkakapatid. Si Ana ay kinder pa lamang, samantalang si Maria ay nasa unang baitang o grade 1. Si Lito naman ay nasa ikatlong baitang at si Jose ay nasa ikaapat na baitang. Tuwing Sabado at Linggo, si Ana ay nagdidilig ng halaman sa bakuran. Si Maria ay nagwawalis sa loob at labas ng bahay. Si Lito ay tumutulong sa pagluluto sa kanilang nanay, habang si Jose ay nagpapakain ng alagang manok sa likod bahay. Tuwang-tuwa ang kanilang mga magulang sa magkakapatid. Sino ang mga magkakapatid nga sa kwento? So, si Ana, Maria, Lito, at Jose. Yan, katulad nyo din ba sila ng ginagawa? Maaring may pagkakaiba, maaring may pagkakatulad. Ano-ano ang gawain? Bahay, ang kaya mong gawin. Nabinanggit din sa kwento, kaya nyo bang maghugas? Magdilig ng halaman? Ayan, tumulong sa pagluluto sa magulang. So, mabuting gawain ang mga yun. So, ano ang inyong nararamdaman habang gumagawa ka ng gawaing bahay? Ko ba ay nagagalit, nagdadabog, naiinis, o natutuwa kasi nakatulong ka sa iyong magulang? So, isipin nyo, masarap tumulong, no? Tapos sasabihin ng mga magulang nyo na kayo ay mabuting anak. So, lagi nyong gagawin na maging mabuti at masunurin. Yan, kasi ang batang masunurin, ibe-bless yan. Mas maraming blessing ang darating. Bakit kailangan pagbutihin ang pagtulong at paggawa sa gawaing bahay? Ayan kasi, ito yung mga practical na bagay na kailangan nyo at makakatulong sa inyo sa inyong paglaki. Kailangan nyong matutunan ang mga bagay na ito dahil hindi sa habang panahon kayo ay nasa magulang nyo. Darating yung araw na kayo ay aalis sa bahay nyo, o kaya halimbawa pag college na kayo, kayo ay papasok sa malayo, o pag nagtrabaho na kayo, sa malayo kayo magtatrabaho. So, paano kung hindi ka natutong maglaba, magwalis, maghugas ng pinggan, magluto? So, mahihirapan ka. Kahit nakakuha ka ng magandang trabaho, hindi mo maayos yung pang araw-araw na buhay dahil hindi mo kayang gawin yung mga basic na bagay na yun. So, bakit sinasabi na may kanya-kanyang kakayahan ang bawat tao? Kasi meron tayong iba't ibang talento. No, yan, may iba't iba tayong kakayahan, may iba't iba tayong gusto, may iba't iba tayong hilig. Yun, meron ngang mga tao na magaling magbenta. So, sila na yung napasok sa mga business world. Ayan, si teacher hindi magaling doon. Hindi ako magaling mag-alok ng mga ganon. Kaya ako naging guro. Pero magaling akong maghubog. Yan. Yan. Magaling ako magsalita sa mga bata, pero hindi ako magaling magsalita para magbenta ng isang produkto. So, ang paggawa o pagtulong sa mga gawaing bahay ay matatawag na kakayahan ng bata. So, ang pagtulong sa mga gawaing bahay ay halimbawa ng paggamit ng kakayahan. Ang bawat bata ay may kanya-kanyang kakayahan, may kaya siyang gawin na hindi kaya ng iba. O kaya kailangan natin ng tulong ng iba. Kasi kung lahat kaya natin, hindi na tayo mag-aas ng tulong sa iba. So, may hindi naman siya kayang gawin na kaya naman ng iba. Pagdataya, kumuha ng kulay pula at dilaw na karayola, gumuhit ng pulang bulaklak kung naibahagi ang kakayahan sa paggawa ng gawain at dilaw naman kung hindi. Tinutupi ni Myra ang damit matapos ang mga ito ay labhan. So, tama ba ito? Oo, tama. So, pulang bulaklak. Naglalaro si Nilo habang ang kapatid niya ay nagpupunas ng mesa. O, mali ito, dilaw. Natutulog si Bebot habang naghuhugas ng pinggan ng nanay niya. O, mali din ito, dilaw na bulaklak. Nilalagay ni Nida ang mga nagkalat na dumi sa basurahan. So, ito ay pulang bulaklak, tama ito. Next, pinupunasan ni Ina ang sahig ng sala nila. So, ito din ay pula, tamang gawain ito. So, ngayon, sa inyong takdang aralin, tulong ng nakakatanda, gumupit, yan, maaring dagdag na gawain na ito, gumuhit ng larawan ng mga gawaing bahay na kaya mong gawin at idikit ito sa iyong notebook o bond paper.
Dito nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!